Mahalaga ang eleksyon na ito dahil sa eleksyon ito, sa pagboboto ninyo. Grabe, gamit ng ayuda. I-promote niya talaga ang kanyang mga senatorial line-up. Nakripisyo ang build ni dating Presidente Duterte. Nagmumudmud siya ng mga iba't ibang klaseng inventong ayuda. Ibig sabihin ba, inaamin niya mismo na bagsak ang ating ekonomiya, nagsilayasan na ang mga investor? Kasi kung maganda ang ekonomiya, hindi ayuda ibibigay kundi trabaho. Ang mga alyansang senador, mahiya naman po kayo. Mas maganda pa kayong mga senador sa alyansa, tumakbo kayo independent. Alam naman namin gaano ka-importante ang eleksyon na ito dahil ito para sa impeachment. Ang sabi ng presidente, mahalaga daw ang eleksyon ito. Mr. President, mas malalong mahalaga sa amin ang eleksyon ito. Dahil kinabukasan naman ito ngayon at sa hinaharap. Dahil ang mga senador, sila ang maghuhusga, ang magpatalsik kay BP Sara kahit wala naman kasalanan at mahina ang ebidensya. Mawalang galang na po sa mga senador ng alyansa. Ang tagal nyo na po dyan sa Senado. Anong ginawa nyo? Ngayon, gusto nyo pa tapatan ang mga senatorial line-up ni President Duterte? Sila ang karapat-dapat at walang bahid na korupsyon. Mga bago man sila pero solid ang kanilang partido, PDP, straight. Nangyari ngayon. And that's why we have come to this point where the House has transmitted already the impeachment complaint to the Senate. Once the impeachment complaints were filed, the House and the Senate, they have no choice. Nakatali na kamay nila. They have to do this, and they have to do it in recognition of the complaints that have been filed. Mahalaga ang eleksyon na ito dahil sa eleksyon ito, sa pagboboto ninyo, mamimili po kayo kung tayo ba ay babalik, sa panahon na gusto na ating mga liderato ay ang Pilipinas magiging probinsya na ng China. Sana naman, di na po tayo babalik sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan. Sana naman, huwag na tayong babalik sa landas na umaapal na dugo ng mga inosenteng mga bata na inagawan ng kinabukasan dahil sa kanilang pagpapatay. Hindi na tayo pwedeng ganun. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Ang isang Pilipinas na progresibo, ang isang Pilipinas na may malasakit para sa isa't isa. Tignan po natin, una-una, alam niyo naman, si Manny Pacquiao ng Sarangani, Jensen, si Erwin Tulfo, ay lumaki sa Davao del Norte, Davao Oriental, at saka sa Sulu, kung saan nakadestino yung kanyang ama na nagpakita ng kabayanihan. Ang unang Senator Vicente Soto po ay galing po naman sa Cebu. Kaya't ang mga ninuno ng ating butihing dating Senate President ay mga ninuno niya po ay galing naman ng Cebu. Alam niyo naman din po ay kami ni Amy, ang nanay po namin, waray-waray. At ang mga ninuno ni Camille Villar ay galing naman, sila naman ay galing Iloilo, mga Ilonggo po. Kaya makita mo, hindi lang magaling ang ating mga kandidato sa kanilang trabaho, hindi lang sila nagmamahal kung hindi nauunawaan nila at nalalaman nila kung ano ang hinihiling at kinakailangan ng taong bayan kahit sa buong Pilipinas, hindi lamang doon sa mga lugar na pinanggalingan nila. At alam niyo po,
mas mahalaga pa dyan. Hindi lang bukod pa sa kanilang talino, bukod pa sa kanilang galing, bukod pa sa kanilang karanasan, may pagmamalaki po natin na sila ay walang bahid ng dugo ng mga pinatay na libo-libong Pilipino nung extrajudicial killing. Wala po silang kinalaman dyan sa mga ganyang klase. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbubulsa ng sako-sakong pera at pinagsamantalahan ang pandemya at nagpulsa ng maraming pera, pinabayaan na lang na yung ating mga kababayan ay magkasakit o mamatay. Wala rin sa kanila ang sip-sip sa China na tuwang-tuwa, sumisigaw, tuwang-tuwa pagka yung ating mga Coast Guard ay binobomba ng mga napalalaking barko. Hindi po sila sumasangayon sa mga ginagawa na hinaharang ang ating mangingisda para at tinanakaw ang kanilang huli. Sila pinaglalaban po namin yan. Wala sa kanila ang nagtataguyod ng mga sentro ng krimen, sentro na pagpapalapastangan ng mga kababaihan. Wala po sa kanilang kinalaman yung mahiwagang pogo na ang daming problemang binigay sa atin, ang daming sinaktan na ating mga kababayan. Tayo ngayon ay humaharap sa ating tinitignan po natin kung saan ang tutunguan ng Pilipinas. Yan po ang halaga nitong eleksyon po na ito. Ang mahalaga ang eleksyon na ito dahil sa eleksyon ito, sa pagboboto ninyo, mamimili po kayo kung tayo ba ay babalik sa panahon na gusto na ating mga liderato ay ang Pilipinas magiging probinsya na ng China. Sana naman di na po tayo babalik sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan. Sana naman huwag na tayong babalik sa landas na umaapal na dugo ng mga inosenteng mga bata na inagawan ng kinabukasan dahil sa kanilang pagpapatay. Hindi na tayo pwedeng ganun. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim. Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Ang isang Pilipinas na progresibo, ang isang Pilipinas na may malasakit para sa isa't isa.